Daghang salamat, Pastor. Mo share screen sa ako. Okay. May buntag kaninyong tanan, mga igsuon. I was born in Muntinlupa City. Nagdako ko diha sa Muntinlupa City hantod 6 years old. Ah, yeah, 6 years old. Nga nibalhin mi dito sa Hinatuan, Surigao del Sur, diha sa Enchanted Dapit. I Pinatuan. grew up there until I graduated high school. Pagka-graduate ko high school, eto ug Manila nag-eskwela ko og political science sa Far Eastern University. Nahimo kong Iglesia ni Cristo. Nya sa akong pagduaw dito sa akong mga relatives, na Bible study ko sa tulo ka adlaw, Pastor. Sa dihang pag Bible study nako na bautismohan ko, nahimo kog Seventh-day Adventist. I-transfer ko sa AUP 1998 sa akong pagkabautismo. Antod nakagraduate ko og 2002. So, manang akong sugilano nigsuon. The Lord has called me. So I Pastor can, Brian, yes, Pastor. Pastor Brian. So at least mahibalo mo mga nagtaga Northeastern. Nga nagdako siya sa Hinatuan sa Surigao del Sur pero dili siya Adventista pa atong panahon na. Dili pa. Imagine na to, imagine na to. Doon nagikuha ang Ginoo gikan sa atong dapit diya sa Northeastern, dili Adventista. Ug niya na kakaplag sa kamaturan dito sa Luzon. Nya karon mao na ato ang pinasahi nga magbubuhat alang ini importante nga taha sa spirit of prophecy. Pastor Brian, madayon. Salamat kayo. Amen. So, dahil ng Ginoo, because the Lord knows kung unsaon niya pagkuha ang mga tao. My father died a year ago, pero bago siya namatay, gidawat niya ang Ginoo. Ang akong inahan, nabautismohan po 2 years ago. And just recently, niadto sa JAR conference with me, niya kuan siya. She devoted herself dito sa GC nga mag-donate siya. So na siya donation nga 5 hectares lapit na kaayo sa kuan kining sa Enchanted River. Okay, himuon nilang campsite dito sa Mission, 5 hectares nga along the highway lapit dito sa Enchanted River. So praise the Lord nga ang Ginoo nagtawag kanato and that we may be used with the Lord. Nalipay ko, Pastor, kay ang akong inahan finally na himo ng Adventist food and very active karon sa Hinatuan. Praise the Lord. Okay. Ang akong topic kining systematic benevolence towards the use towards tithing. So gikan sa systematic benevolence na himong tithing og influence sa Bible study and the counsels of Ellen White. So sa una, ang Seventh-day Adventist struggle ang finances. Gikan pa sa Great Disappointment 1844, then the Sabbatarian conferences, dili lalim ang ilang pag-struggle diha sa ilahang finances. Okay? Na sila'y mga contributions, pero ang systematic benevolence may mag-ingon ta nga was the beginning, but was not initially very successful. Bago pa ang systematic benevolence, gikan 1844, hantod 1854, na ay mga problema pastor sa atong structure, anang litan. The lack of organizational structure and financial structure. So wala tayo organisasyon kay nahadlok tang mahimong Babylonia. So niabot ang panahon nga gidefine nila kung unsay buot ipasabot sa Babylonia, unsa may Babylonia. Gikan na sa term nga confusion. So niingon si James White kay gi-criticize naman ang church nganong nag-organize ta sa later
Pero sa una nahadlok tag mag-organize kay mahimot ang Babylonia. Pero niabot po ang panahon nga nag-ingon si James White, Pastor Kapapas, nga unsa man ang Babylonia confusion. Kung dili ta ma-organize, kita'y mahimong Babylonia. Kay dili man ta organisado, kay confusion man. So, kanang nag-criticize kang James White nga nung nag-organize, gi-criticize pud niya. Kay kinsa may Babylonia karon nga kita nagkakatag-katag man ta karon. Kinsa may Babylonia karon, katag-katag man ta, watay kwarta, watay organisasyon. So, ang tinuod nga Babylonia kanang dili organisado. Kay kita dili organisado, mao na natay problema kining atong finances. Kay di man ta organisado, way klaro. Tagaan ta mo gamay background. Pag abot sa kining atong mga laborer, kanang atong mga worker, kadaghanan sa atong mga worker nahimong self-supporting. Kanang nagadepende lang sa kaluoy sa mga member kung unsay ilang contribution. Kadaghanan sa atong mga churches na spirit of independence. Kanya-kanya. Katag-katag ba? Walay klaro nga finances. Mauna si John Lafboro sa iyang 3 months nga ministry sa Illinois, 1857. Ang gihatag lang sa iya pastor sa 3 months, $10. Gihatagan pod siya og buffalo skin overcoat para na siya'y kining jacket, board, and lodging expense. Kana ra gihatag siya ang pagkaon og iyang lodging pero wa gyud siya sweldo. Kanang basta makakaon lang. Mao ra gihatag sa iya. Nya because of the lack of organization, kini ang kadaghanan sa sweldo sa atong mga pastor nga kanang voluntaryo ra. 3 pounds. Sa man ang 3 pounds igsuon. That is almost 1.5 kilo nga maple syrup o maple sugar cake. 10 bushels of wheat. Atagan lang sila og kining wheat. 5 bushels of apples. 5 bushels of potatoes. A peck of beans. Okay, a peck of beans. 1 ham. Tagaan sila baboy nga kining gihimog ham. Kay panahon na ni wa pa man ngaong pa magbaboy antud 1863. Ang uban tagaan og kining tapa nga baboy. Okay, tapa. Half a hog. So half a hog kining katunga sa baboy pod gihapon. And then $4 in cash. Maura gyud nilang kuan para makasustenir ang ilahang pag-preach. So kaluoy igsuon. Pero mao man ang kahimtan pero grabe pod ang ilang commitment. Mas committed pa sila sa una. Nya pila ka bisis na mo preach. Sa tulo ka bulan maka-preach sila og more or less siguro mga 50 ka bisis. So lack of organization. So sa 4 months sa Wisconsin ang nahatag lang sa iyaha $20 board and lodging. Ang uban nga minister katong 1859 nag-travel og 200 miles pastor by horses. 3 weeks preaching circuit, delivering 14 sermons. Ang compensation sa 14 ka sermon, $4. $4. Ang popular saying sa mga ministers na gingon nga, have money, will preach, no money, must farm, or do carpentry. So ang atong mga preacher, og dili sila maka-preach, magtrabaho gyud sila kay di man sila mabuhi. Kay may makasustener sa ilaha. Okay? So, niabot ang economic crisis pag-abot sa 1857. Kang ang US, igsuon, is a third world country during the 1850s. Nya, niabot pa ang Crimean War dito sa Europe nga nag-away ang Ottoman Empire ug ang Russia. Napildi ang Ottoman Empire sa Russia. So, gubot igsuon walay mga
kuan nya mahal kaayo ang mga flour, mahal kaayo ang tanan. So nagsugod na ang US nagproduce nya sila na ang naghatag og supply sa entero kalibutan. Mauna nga naka-recover sila hinay-hinay sa finances kay ang US naman ang nahimo nga supplier sa entero kalibutan ni adto. Sa ato pa, pero naapagya po yung mga kuan kining financial factors nga ah, kining lisod kayo. Nya niabot ng disappointment igsoon. Kaning atong mga pastor di na magwali. Disappointment has been the sad lot of our preachers ingon ni Ellen White. And now several of them are much sunken down under poverty, broken down health and encouragement. Kini bang kuan kining quote ni James White, pila na ni ka bisis tagpion. Pila ka bisis siguro mga 18 ka bisis nga butangan og mga tinagpi nga dili mahalata. Maunang kahimtang sa atong mga preacher sa una. Between two factors contributing to the languishing of gospel work, the lack of church organization. Why klaro? Wa kakabalo, wa gyud sila assignment ba kanang itinerant lang basta na invitation mo to dito. Murag pre-intern tanan pastor ba? Dili lang pre-intern, murag ko ang gyud layman ba nga bisag asa imbitahan kung kinsay nay kwarta mo adto sila ug walay kwarta dito sila. Mo kuan sila ng kahimtang dihara ka kay wa man kay kwarta. So di pud sila kawali. So magtrabaho la ka. Mao na sa una kung wala kay mensahe, di pud ka kakuan, di pud ka kaimbitahan kay wa man kay mensahe. Na kining si Washington Morse na ordained siya 1853, si John Loughborough na ordained siya 1854. Si Ellen White gihatagan og ministerial credential 1885, dugay pa kaayo bago siya makadawat. Nga kini magreklamo pa so kay nga nganong kuno wa pa maordinahan. Pastilan si Ellen White gani. It took 20 years bago siya matagi og license. Di ta mo reklamo igsuon. Og unsay hatag sa ato sa church, salamat. Kini ang iyang ministerial certificate. So niadto mi didto sa balay ni Ellen White, nakita namo ang iyang certificate didto. Kauban sa atong mga EG director, Pastor Adil, karon kay si Pastor Morente naman ang ato diha sa kuan, Spear Prophecy. So, sa 1854, ang description ni James White ing ani, the dear servants of the Lord who go out to teach the unpopular truth of God's word, especially applicable to the present time, must be sustained. Kinahanglan mo sustainer. These servants of the Lord must go on their errand of mercy. Mauna, pastor nga mas practical sa una, musulat na lang. Musulat na lang kay kung musulat ka, mo-publication ka, ihatag nimo sa mail, makaabot sa ilaha, ma-inspire ang mga tao. Pero kanang magsulti pa, dako nga ang gasto. And it pains our heart, pero karon kay natay Zoom. Pero di pa gyapon makapaminaw ang mga tao. And it pains our heart to receive large donations from individuals to sustain the paper. Kaning ang pinaka-kabus sa work na to kining publishing na di gyud makasustainer kay di man manghatag ang mga tao, di pa sila pa, wala pa sila edukasyon nga kini ang makasustain lang. Kanara gyud mga enthusiastic, that should be placed in their hands to bear their expenses. Ang pinaka nya napapuy mga ministro sa una nga ingon pa sa mga Tagalog mga paepal bisag walay mensahe. Ala sige kolekta og kwarta nya mo adtog lain-laing lugar nya wa may mensahe. Kanang kuan raman kanang basta lang makapreach pero kining naay present truth walay kwarta. Gamay ra makahatag og kwarta. Oh, mao na nga nagreklamo si James White nga nganong wa tay sistema ani. Basta og wala sila kwarta mahunong ang pag-publish. Nya og nay kwarta mo kuan na pod sa mo kinahanglan mo sa trabaho sila James White. Mo trabaho ang mga ministers para lang makaprint sila o kinahanglan manarbaho sila para na sila kuan kining pamasahi para makaadto sila laing lugar. Nya ug wa pod sila pagkaon didto, di pod sila mabuhi. 1853
Muratag mga born again pastors ba pastor nga naay trabaho nya napoy gamay allowance nga magikan sa church mo murag congregational. 1853 James White made an appeal sa Batarian Adventist. Ang appeal nagsugod sa panibag-o nga ministry. Ang ministry giingon nga gospel order. So gikan diri ang atong organization diya sa gospel order. Napoy mga council si Ellen White na kinahanglan ng atong gospel orderly. Nagyoy kuan ba na sistema dili pwede nga kung kinsa lang. So the concept of systematic benevolence first appeared didto sa Youth Instructor 1854. Sa dihang nag-appear kini, nahimo ng concern ang mga brethren unsaon man gyud pag-organisa nga pag ma-organize ta dili lang ang mga ordained ministers ang ma-benefit kundi ang finances sa church mahimong organisado. Nag-ingon si James White og ang nag-ingon nga the church must flee to God's word to become established upon the gospel order. Kinahanglan tan-aw na tug utro ang Biblia. Sa magigiingon sa Biblia nga sistema. Unsa pud ang giingon si Biblia nga sistema sa atong pangwarta. I don't know if that is the appropriate word or pananalapi sa Tagalog. Finances. 1856, duha ka preacher ang nagstudio unsa magigiingon sa Biblia. Mao kini si James si Kuan si J.N. Andrews. Pero bag-o na pastor na discourage si J.N. Andrews ug si Lafboro. Tagaan ta mo og istorya nganong na-discourage man ni. Samtang nag-preach si J.N. Andrews, nakadawat siya og sulat sa iyang asawa. 3 weeks ago pa yung sulat bago ni abot. Abi nimo pastor, unsay sulat nag-ingon ang iyang asawa. Wala na tay pang sugong. 3 weeks ago pa ang iyang sulat. Nya winter time. Winter time nya ang sulat sa iyang asawa wa na tay pang sugong. So may buhaton nimo anak pastor kapapas. Og ang sulat sa imong asawa 3 weeks ago nag-ingon nga wala na tay pang sugong. Kung ang pagsugong wala na, labi pa sa pagkaon. So unsa man nimo na pag-concentrate sa pagpangwali kung ang imong pamilya na ang ingon man ang Biblia kung dili ka makasupply sa imong pamilya, you are worse than a heathen. Dili ka responsable kay di man ka makaprovide para sa imong pamilya. Oh. Mura kag OFW nga way maipadala nga kwarta sa imong pamilya. Wala na ka physically, wala pa ka financially. So di gyud ni makasustainer. So hindi sa maupod sila boro. Mauna na hindi balik na lang sila, wa na sila. Nanarbaho na lang sila kay mga matay ang iyang mga pamilya. On December 9, nahinumduman na ako sa akong pagpagsugod sa akong intern. Kay akong pagsugod sa pang-intern kay ang makasustainer raman pastor kay 1 week raman ang akong sweldo. Ang 3 weeks kay mabuhi naman ka by faith. Pero ako ma-discourage kay ang Ginoo may naghatag. Pero kanang yung atong sweldo pastor 1 week ra gyud na. Kanang 3 weeks by faith na gyud na. So mauna nga kugi gyud kaayo ang mga pastor sa pag-visit. Kay ug di sila mo visit, di man sila mabuhi. Di naman sila mabuhi kay ang sweldo di naman makasustainer. Mauna nga ang ato mga pastor kugi gyud na sila. They are very very industrious kay ngano kay di sila ma-industrious di naman sila mabuhi. Ang kwarta dili kuan. Okay na na mga dugay na sa pagminister kay daghanay blessing na pero kanang mga bag-o pa mauna nga mga igsuon kanang mga bag-o nga mga minister sensitive gyud ta ana. Di gyud ta mag-ingon nga okay ra na siya kay naman siya sweldo. Ang pangutana ana ang sweldo makasustener ba na. Okay? So na istorya nga kining si Ellen White ni kuan sila kay na discourage naman kining si Jane Andrews ug si Lafboro.
Nya kay ang river pastor kay wala man ay bridge. So na may snow. Nya matunaw naman ang snow. So kanang ilang sleigh naanay tubig sa on top of the snow. Ni sugakod gyud si Ellen White nga niadto didto kay kinahanglan ma-encourage yun ni si Jen Andrews. Kay ug mawala ni ang iyang utok sayang na memorize ang entire New Testament. Memoryado ang Psalms and Proverbs. Pwede niya isulat pero na-discourage kay wala kwarta ang church. Dili na makasustener. So gi-encourage ni Ellen White giadtuan niya gipabalik niya ang sayang pagbalik giatagan siya og higayon to study the Bible again and to tell what is the suggestion sa Bible sa pagsustener sa atong kwarta. The leaders perceived that the time was ripe to invoke kung saan effective plan. Kung sa may plano nato. So may plano nato kay wa man ta ka balo sa nato ini atong kuan. So 1858 towards the end of the winter, a Bible class was held in Battle Creek conducted by J.N. Andrews. So diha gipanganak ang systematic benevolence on the tithing principle. Diha nagipanganak ang systematic benevolence. Just to give you an idea of what is systematic benevolence. Diha sa Battle Creek, na sila Systematic Benevolence Association. Naapod sila gamay publication may tungod ni ini. Nya sa systematic benevolence, pastor, kadaghanan ani 100% puro babae. Si James White ray dili babae diri. Nya ang secretary ani nga association si Ellen White. Ang presider si James White. So the church commission J.N. Andrews, Frisbee, James White to present the topic on Sabbath of 1859. So gikan gyud ni sa Bible study, dili ni gikan sa visions ni Ellen White to support the gospel work. The idea of supporting Sabbatarian preachers was initiated by James White. Na kining systematic benevolence originally pastor kuan ni kining sa pagpangtabang ni sa mga kabus. Mao ni ang original nga purpose sa systematic benevolence. Pero nakita ni James White nga ang pinakakabos sa church ang mga pastor. Sila gyud wala kay di man sila katrabaho. Kay di man sila katrabaho, asa man sila mukuha og pagkaon. So wa may nag-support sa ilaha, di sila katrabaho kay nagwali man sila. Sila gyud ang pinakakabos. Mao ni nga ang systematic benevolence gikan sa mga kabos. During that time they don't think about tithe and offering. Wala sila yung mga concept sa tithe and offering. Basta manghatag lang sila kung unsay naa. Kung unsay sobra, ihatag. Nag-ingon si James White, the dear servants of the Lord who go out to teach unpopular truth of God's word, especially applicable to the present time, must be sustained. So, gikan pa na sa 1852, gipublish na gyud na nga kinahanglan i-sustainer pero tugay na kayo 1859 na wa pa gyapon sistema. So diri sa youth instructor 1854 kining Lafboro ni tagak ni wala sila sa church kay di naman maagwanta ang ilang pagkakabus. 1856 naka-receive og vision si Ellen White sa Iowa nga nakita niya sa iyang vision nga si Lafboro og si James White si J.N. Andrews natagak na sa buluhaton. So mauna nga to the rescue si Ellen White. Kining duha ka future General Conference President. Okay? So, sa dihang pag-Bible study na sila yung mga sistema nga nakitaan. 1859, nakitaan nila ang kining systematic benevolence. Pero ang problema, pastor, sa systematic benevolence, dili equal sacrifice. Kuan lang, equal amount or equal amount, dili equal sacrifice. So tanaw nato ang mga prinsipyong nakita nila. First,
nakita nila ang First Corinthians kay kining kadaghanan sa atong mga di man mo tuo og mga di pa man sila mo tuo og kining mga Old Testament kay sa una murag ang Old Testament kuan man kining panghudyo man. Pero the fact nga mutuo na tag Sabat, it gives way for us to study the Old Testament. Kung wala kita mutuo og Sabat, dili ta mo balik. Just to give you an idea, we only accepted Leviticus 11 in 1903. So sa ato pa, di kita mutuo og Old Testament. Kadaghanan sa una kay New Testament gyud. Kining Sabat, gi-accept lang nato ni kay nakit-an man ni gyud nato nga kinahanglan magyud ni i-accept. Pero hinay-hinay na nato gi-accept ang Old Testament. Hinay-hinay na. So 1 Corinthians 16:2, advocate the systematic plan giving. Kanang kinahanglan na nagyud kay plano bago pa mo abot ang preacher para kolektohan ng kwarta na kay hipos ang kwarta para sa imuha. Na nagyud kay gihipos. Mo nang hingon nga systematic benevolence. Dili nga mohugot lang ka kwarta dito sa church. Dito pa sa balay, na kay kwarta nga hipos na kay giplano na gyud ba planned giving. So gikan na sa 1 Corinthians chapter 16 verse 2, 2 Corinthians chapter 8 verse 12. Gi-advocate ang planned giving to provide equal opportunity to support the work. Okay? So si Jane Andrews na discover niya nga ang tithe system ceremonial law ni. So dili nato ni implement sa ato. Upon the first day ingon sa 16:2 of the week, let every one of you lay by him in store as God hath prospered him, as God has prospered him, that there be no gatherings when I come. Dili na nga mag-gather pa ka na kay gihipos na kay gihipid ingon pa sa mga kamayo. Hipid. Systematic benevolence period. So kaning gikan ang 5 principles sa 2 Corinthians 16:2. Unsa man una? The periodicity. First day of the week. Naagit sila sistema nga kuhaon nila pagka Domingo. So wala pa ni Pastor, this is not part of the liturgy. Dili pa ni part sa kuhan Pastor sa worship. Kuliktahon ni pag Domingo. Dili pa as part of the worship. Participation, let every one of you. So kinahanglan tanan na ihatag. Planning, set aside a sum of money. So na kay plano. Proportionality, as God has prospered. And then promotion. I-promote ni. Mauning ilang sistema gikan sa 2 Corinthians 16:2. So, sa systematic benevolence, kini ang guidelines. Gikan sa 18 hangtod 60 years old, 5 to 25% cents a week. So kada Domingo na sila na sila collection time every Sunday. Munang ilang gi-apply. Gikan sa 18 to 60 years old, female, 2 to 10 cents a week. So, dili equal sacrifice, Pastor, kundi equal amount. Kanidi ay mga dato, maura gihapon. 2 to 10 cents ra gihapon. So, walay equal sacrifice. For property owner, has to set aside $1 to $5 of every $100. So, ay klaro, no? This is almost 1 to 5% ra sa value of the property. So, ang systematic benevolence plan amounted only to 1% of the members' annual income. So, unsa ang pagsustinir aning 1%? Bisag ang gobyerno dili mabuhi sa tax nga 1%. Okay? So, unsa may giingon ni Ellen White? The plan of systematic benevolence is pleasing to God. I was pointed back to the days of the apostles, and so that God laid the plan by the counsel, by the descent of the Holy Spirit, and by the gift of prophecy. So, gialaw ng Ginoo nga ginagmay mahimo tang committed. So mao na Pastor nga dili nato biglaon ang atong mga igsuon.
dili nato sila biglaon. Kanang hinahinay lang ba? Si Ellen White, nakalikay ra gyud siya sa pagkaon sa isda 1905 na. So, dugay pa kayo sa nikaon og isda. Dili nato kuan ba, dili nato biglaon. So, gihinay-hinay sila sa Ginoo sa pag-commit. Sa dihang sugod, sa sugod pa lamang, 1% lang ang gi-require sa Ginoo. Pero at least, di ba, nanay commitment. At least nanay commitment. There is order in heaven, and God is well pleased with the efforts of His people in trying to move with system and order. So naanay sistema, naanay way ba? Pero ako kay wa man ko'y problema, pastor, kay Iglesia ni Cristo man ko sa una. Sa Iglesia ni Cristo na ay term nga pagtatapat. Ang pagtatapat tulo na: pagdalo, attendance, pag-aabuloy, o pag-aakay. So tulo na ka requirement gyud na. Nya sa pag-aabuloy, tulo na ay kanang pangdistrito, ikapo, at pagpapasalamat. Yung pagpapasalamat para na sa mga building project. Pag abot sa December, kinahanglan maabot yun nimo ang imong goal. Lagi kay goal kada tuig. Kay para man na sa church, kay utang man ang church building, so kinahanglan mabaydan man na. Nya kanang ikapo og mga kining abuloy. So ang point nato diri, nagyo si sistema mauna nga nakuha na sa ato sa Iglesia ni Cristo. Kaya lang na-enhance nilag maayo. Na-implement yun nilag maayo. Kidi sa ato kay murag bana raman, manghula raman kumukuha og kining og pitaka, kung sila makuha sa pitaka di gyud planado ba. In March 3, og depende sa appeal sa pastor, kung maayo ang appeal sa pastor muhugot og kuan kining malalim. O gamay rag appeal sa pastor, bisag di na mahugot. Okay? Mao nang atong mga problema. Wa gyud plano ba? Dili planado. In March 3, 1859, si Brother Vaughan nagsulat sa Michigan, the church in that place are acting in systematic benevolence plan and like it much. Nagustuhan nila nga naay sistema na. Okay? So we suggest that each church keep at least $5 in the treasury to keep those preachers. So, pastor, wala sila common nga storehouse. Ang common storehouse nila ang kada church. So, sa kada church, na sila i-keep nga $5 para sa mga itinerant preachers. Kung naay preacher, muhatag sila. So, wala agad sila conference. It will take few more years, 1 or 2 more years bago maghimo og conference kanang common storehouse. Pero kada church na sila gi hipos ka kwarta. So at least $5 igsuon. So at least, di ba, kini mga preachers confident sila mo sa church kay nakabalo sila nga naihatag ang church. Dili na at the mercy of the brethren kunay mahugot, kung wala, sorry igsuon, wa gyud mi kwarta karon. Balik na lang kaunya. Wala nga na. In the summer of 1859, James and Ellen White took the initiative to promote systematic benevolence. Naghimo sila og publication, ang name sa publication, Good Samaritan. For the first time, si Ellen White became a secretary of this organization. Okay, 1859, the initiative was endorsed at the business meeting sa Battle Creek. Kay diha man sila member. Member sila sa Battle Creek. Okay? Pero nagsugod ang Civil War. Pastilan, dili gyud ta nagsugod sa atong organization kung asa nagsugod ang Civil War. Diha pud ta nag-organize. Kay kinahanglan makita nila ang atong fundamental beliefs. Kay maumaning gubot nga time. It became difficult to support the 3 Adventist periodicals. Kay wala na, kay gubot na Civil War. 4 years ang Civil War. Collect, comparison. Diha pag ito nag-organize, dihang Civil War. Collect, compassion for the poor. So maunang first, mo kolekta. So wala pa ni tithes and offering. Basta tanan, compact ni tanan. So na ay poor fund, widow orphans, and senior citizen based sa Matthew chapter 25 nga, did you feed me when I was hungry? Support for ministers. So kana ang ikaduha nga intention sa systematic benevolence.
I have not kept silence on the subject of systematic benevolence because of not favoring the plan. Ingon ni Lafboro. I have watched the plan since it was first proposed and put it into operation. Maugyon ining kuan pastor na ana sila stewardship department murag tanan mga pastor kinahanglan wali og stewardship pero dili stewardship ang tawag nila. Sister Betsy, Sister Bet kining benevolence. This system is generally adopted. Pero pastor, this seems to be a success at the beginning but failing. Okay? Failing kay di man makasustainer ang 1% in town sa atong work. We need more than 10% actually in order to sustain the work. So as a result of strictly carrying out heaven's plan, there is now in a treasury $150. So, kuan na ni, compacted na ni sa lain-laing mga church. Kudako na ni kaayo, 150. Ang sweldo ra sa usa ka bulan during that time is $1. Almost. No, less than $1. Mga $0.5 sa kada usa ka bulan. Morning ang kuan nila. Nag-start sila sa kining development sa tithing pero naani sila caution, pastor. We do not urge Israelitish tithing system as embracing the whole duty of believers. Dili ni para sa tanan. So murag di murag kuan lang pastor ba murag hinahinay lang dili sa nila wa sa nila gi-impose. That system was necessary in God's plan of Levitical priesthood para lang ni sa mga priest. But the closing message presents a far greater call for something of that kind. So nakakuha sila prinsipyo gikan sa tithing pero wala nila gi-implement as though they were implementing an Israelite order. Dili. Pero nakuha nila ang prinsipyo nga tithing. We regard it as an utter impossibility to find a plan that would ensure perfect equality in every particular. So dili pa ni perfecto. Wa pa ta kabaluan ni. So we do not see it as Israelite system. Though it was of infinite wisdom. Gikan ni sa infinite wisdom sa Ginoo. Pero dili na nato ni i-implement nga kaning perfect. The great moral duty embraced in tithing system is plainly taught in the New Testament. So nakita na nila asa man sa may teksto sa Bible nga naa ang tithing system. Mag-ingon naman, wa man na sa Old New Testament, Matthew chapter 23, verse 23. Nag-ingon ang Ginoo nga, padayon paghapon ang tithing, pero kanang tinud-anay, kanang na I love, justice, and mercy. Okay? So, the children of Israel were required to give tithe, mauna ning ingon ni James White, of tenth and of all their increase. So, nag-improve na ang ilahang theology. And it cannot be supposed that the Lord requires less of His people. So, naanay requirement igsuon, dili na ni suggestion. Requirement na ni Malakay chapter 3 verse 8 to 10. Guwapo ba ni Pastor ba nga nakita nato ang history ba nga dili nga kuan lang ta dayon. Kanang hinay-hinay. Mao na nga na-organize nato ang General Conference kay na po tithing. Ug wala ning tithing, di ta ka-organize kung saan nato pagpasweldo aning. In fact, the tithing system was one of the cause why we were organized as a JAR Conference. Kung dili ta ani wala tay tithing, di pud nato ma-organize ang JAR. So makita nimo sabay ang pag-organize sa church ang gospel order ug sabay pud ang financial order. So there is kining revival and reformation. So naa nay strong terms Ellen White. So may strong term ni Ellen White. Rob not God by withholding from Him your tithes and offering. So di na gyud nimo pagkadawat nimo sa kwarta ihatag na dayon ang tithe. Kay balaan naman na. Di na nimo na kuan ka ng pag-interesan ang tithe. Kay that is already robbing God. You may rob God even in your mind. Bisag wa ka mang pangawat sa imong huna-huna o murag gastuson nimo, robbing na dayon kay nga naman, sin begins in our mind. Now, the contribution requires of the Hebrews for religious
and charitable purposes amounted to fully 1/4 of their income. So nakita nila nga ang mga Hudyo halos 1/4 sa ilang income ihatag yun sa Ginoo. Ug gihatag ni sa Ginoo mapurdoy ang mga tao. Nag-ingon si Ellen White. So heavy attacks upon the resources of the people might be expected to reduce to poverty, but on the contrary, ang pinakadato sa entero kalibutan ang mga Hudyo, bisag pa muhatag sila og 25% sa ang ilang income. The faithful observance of these regulations was one of the conditions of their prosperity. Nganong dato ang mga Hudyo? Kay nga naman, kay naman sila sistema ng panghatag sa Ginoo. Ang ilang tithes, ang ilang offering niya, on top of the offering, naapod sila yung mga giving for the poor. So mao na ning giingon ni Ellen White nga, kita igsoon, do we give 1/4 of our income to the Lord as much as possible? If lay man ang atong prinsipyo pastor sa stewardship, ang prinsipyo nato di ta manghatag kay para mabless ta. Nang hatag ta because we were blessed. Pero pastor, na may teksto sa Bible nga ug manghatag ta mabless ta. Kinsa may mas blessed, ang nakadawat o ang nanghatag? Ang naghatag. Ang nanghatag. So sa ato pa, we are not expecting a return. Pero deep within our heart, we are blessed when we sacrifice. Na spiritual blessing igsuon. Ug mangatag ka kay mawala ang imong selfishness. Mawala ang imong pangunahuna sa imong kaugalingon. Maadto didto sa uban. And by this, the Lord now will trust you to give more. The Lord will give you more because He trusts you. Not because of self-interest. Kung self-interest igsuon, that is not a stewardship idea. Kanang para makadawat ko. Pero kung ang imong panguna-una, muhatag kog daghan para makadawat kog daghan kay daghan pa ko'y hatagan. That is a wonderful idea. So, kung self-interest, receiving is a curse. But altruistically, kung ang imong panguna-una para sa uban, receiving is not a curse. It is a continual blessing. Kay the Lord will trust you even more if you continue to give. Now, the lesser you give, the lesser the trust that the Lord will give to you. Mao ni ingsoon. So to promote, ingon ni Ellen White, to promote the assembling of the people for religious service as well as to provide for the poor. So kinina ang use of tithe. Promote assembling of the people for religious services and as well as provide for the poor. A second tithe of all increase was required. So, pagtanaw niya sa mga Hebrew, na sila'y laan, sa Tagalog pa laan, na sila'y appropriated. Nga ug naay manginahanglan, di na ka mag-ingon nga, naa tay kwarta. Kinahanglan, naagi kay kwarta. Naagi kay kwarta. Ug naay mo abot nga pastor, sa second tithe sa mga Hebrew, ug naay mo abot nga mga Levites, naagi siya kakahatag. Lahi pa ng ilang tithes, lahi pa ng ilang offering, naa sila'y kining naka-appropriate sa ilang bulsa ug naay manginahanglan, di na sila mo kuan nga naabatay kwarta diri. Naagyod. This tithe would provide fund for the uses of charity and hospitality. Ug naa mo'y ing-ani nga plan, the Lord will bless you. Okay, the Lord will bless you. So sa ato pa, pastor, ug na kay tithe, na kay offering dito na sa church. Pero naapag kay ingon ta nga kining another tithe that you would appropriate for yourself. Self-appropriation nga ugnay manginahanglan mo adto sa balay. Dili ka mangutana kung natay kwarta diha. Naagyod. Naagyod. If that is your system, then the Lord will bless you even more. Kay nakakita ang Ginoo nga you're faithful. So, partner man ako ni,
hatagan ako ni dugang puhunan para mabless ang uban. Amen. The fact is, ingon ni Ellen White, sa first stage sa development systematic benevolence, hangtod 1862, if we want the work to prosper in Ohio, we must bring all the tithes into the storehouse. Kini na sila state conference. Sa una wala sila state conference. So naan sila storehouse diya sa conference. We must have our systematic benevolence treasuries full to overflowing. A tithe means a tenth. So na-define na nila ang tithe, 10%. But says one, we have not adopted the plan till of late at the organization. Well, if that is so, let us haste, bilisan natin, and redeem the time. Kay, since 1844 until 1862, wa man ta mag-tithe. So, let's redeem the time. Kanang mga pangutang nato sa una nga, atong we rob God. Abi balik na nato karon. Let us get into the habit of giving, setting apart the tithe, the tenth, and let the person who gives think of Malachi and pledge accordingly. So, but the tithing system did not originate with the Hebrews. Wala man na sa Hebrew. Dito pa na kang Abraham pagpanghatag niya kang Melchizedek. Naanay tithing. Dili ni Hudyo. Okay? Dili ni Hudyo. Dito pa kang Abraham. The tithe is the Lord's. Here's the same form of expression is employed in the law of the Sabbath. The Sabbath day is the Sabbath of the Lord. So the tithe of the Lord, the Sabbath of the Lord. Dili ni ato. If we accept God as the Lord of the Sabbath, we accept God as the Lord of the tithe also. Gikan ni sa Ginoo. So, mauni nga, we give it on Sabbath. Kaya nga naman, because they are both holy unto the Lord. God reserved for himself a specified portion of man's time and of his means, and no man could without guilt appropriate either for his own interest. Dili ni interesan. Kinahanglan ihatag yun ni. As much as possible, dili magdugay ni sa imong kamot. Ihatag dahil na sa church because it is holy. He asked us to acknowledge him as a giver of all things. And for this reason, he says, of all your possessions, I reserve tenth for myself, beside gifts and offerings, which are to be brought into my storehouse. This is the provision God has made for carrying forward the work of the gospel. So na ay guidelines sa tithes and offerings. Kini ang atong guidelines. Personal income is salary, hourly wages, tips, commissions, allowances, benefits, individual profits from a business or professional operations, investment incomes, pension benefits, inheritance to the name only a few, and in some cases, gifts and services. Tanan nato madawat, tagai og tithe. Tagai. If you think really that all tithe is of the Lord, kinahanglan tanan gyud na. Dili ta makaingon na kuan nga naay exemption, tanan gyud. So naay various interpretation, daghay interpretation ta tithe. Ang uban nag-ingon nga applicable only for the Old Testament people. Ang uban nag-ingon nga it is applicable to the church building only. Ang uban nag-ingon nga returning tithe as a basis of receiving the blessing. So maunang lang, sige manghatag ta para makadawat ta. Kana ang ilang mga the use of support for laymen, teachers, and other ministers. Kana ang ilang, they were thinking of this. Christian has a liberty to use tithe as what Ellen White. So mauning mga, diri ta nagka-problema, Pastor. Kay walay unity ba sa interpreting how the tithe should be used. So kini ang atong, let's talk about this. Nisulat si Ellen White, okay? Nisulat si Ellen White. Ang ingon ni Ellen White, my brother, kinsa nagisulatan niya? Let me see kung kinsa ni. Si Watson. My brother, I wish to say to you, be careful how you move. Okay? Be careful. You are not moving wisely. Murag dili sakto ni imong mga movement. The least you speak about the tithe that has been appropriated to the most needy and the most discouraging field in the world, the more sensible
you will be. Kay kining mga tao mo appropriate sa ilang tithe, muhatag sa tithe didto kuno sa mga kabus, didto sa mga lugar nga kuan. Ngayon ni Ellen White, the least you talk of it, the better. Nga naman, it has been presented to me for years that my tithe was to be appropriated by myself to aid the right. So naay instruction ang Ginoo sa example nga buhat nila paso nga example sa Ellen White kaya gihatag kuno ni Ellen White sa mga itom ang iyang tithe. Pero it was an special instruction from the Lord. Nganong ihatag niya sa white and colored ministers who were neglected. Nga walay nang hatag kay wa may conference dito sa ubos. Pastor, wa may conference, walay mission dito sa ubos, sa Southern. So, tungod kay why mission and conference, walay means para makagather og kwarta. So, si Ellen White ang gigamit sa Ginoo to gather the finances for the South. Kay unsa man ni nga effort niya sa iyang anak nga si si James Edson White. So, when my attention was called to aged ministers, white or black, special duty to investigate into the necessities of supply. So, giimbestigaran niya kung unsa may pinahanglan gud kay naman siya instruction gikan sa Ginoo nga tanawa ra gud ang welfare sa atong mga black ministers and people. So in regard to the colored work in the South, that field has been and is still being robbed of the means. Wag yung naghatag dito. Wala pa'y nag-support, wala pa'y mission refocus sa una pastor. Wala pa'y gipadala nga mga missionary sa laing lugar. Dito lang sila sa ilang. So si Ellen White has to act something. So I have been instructed to do this. Karon, kana bang pag-appropriate nato sa atong tithe dito sa mga pananglitan na ay mga ministry? Na ba kay vision o special instruction gikan sa Ginoo nga ihatag mo dito? Kay si Ellen White, klaro man kaayo nga na ay special instruction gikan sa Ginoo. Kay nga naman, wa pa may mission dito. Wala pa may conference dito. Wala organized work dito. So murag si Ellen White ang gigamit towards pioneering work. Pero direct ni kay propeta man ni. Propeta, the Lord specially instructed her. Nya, unsa day ka propeta day ka? Some cases have been kept before me for years, and I have supplied their needs from the tithe, as God instructed me to do. So naagay special instruction. But if any person shall say to me, Sister White, will you appropriate my tithe where you know it is most needed? I shall say yes. Kay siya may commission sa Ginoo nga mukolekta og mga tithes and offering gikan sa mga tao para ihatag didto sa black people. Kay didto sa mga ministers dito sa ministering to the black, including his son. Ug naa sila'y boat nga gigamit to work there. I send this matter to you so that you shall not make a mistake. Ayaw ka sayop. Because circumstances alter cases. Lahi man nga sitwasyon. Dili nini mo i-apply sa tanan nga situation. Kay this is a very special situation the Lord instructed me. I would not advise, dili ko mo advise, that anyone should make a practice of gathering up tight money. Wala mo gi-instruct sa Ginoo. Ako ray gi-instruct sa Ginoo, especially. Okay? Kay pastor, kung wala sila ni reach out sa black, dili ang Africa mahimo nga fastest growing church karon. Tulo ka division, usa ka kontinente. Because the Lord has a special work. I have taken the money and given the receipt of it. Gihatag niya ang mga resibo and told them nakasayod po. But for years, there have been now and then been person who have been lost confidence of the appropriation of the tithe, who have been placed in the tithe of the hands, said that it would be themselves appropriate. Kini nga mga tao, murag, mauning, mas maayo pa nga, kaysa dili sila mohatag og tithe, dawato na lang nako, kay nawad na sila confidence. So ako na lang mudawat niya, i-appropriate na ako ni dito sa mission niya. Nasayod po ang conference nga naa si Ellen White gikolekta. And they agree na Ellen White would collect money for this
special collection. So let us draw conclusion. First, Ellen White was directly instructed by God to aid the poverty-stricken ministers. Sa ministro ni gihatag, black and white. Dili ni sa kung unsa-unsa lang. Ellen White's first task was to notify the conference. Kabalo ang conference kung unsay ang gibuhat. And they agree. Only, nya, during that time, wala pa'y general conference, wala pa'y kuan. Kaling, mga kuan pa lang ni. And then, the money that's disbursed was used for living expenses of destitute workers, not for other expenses of the institution or publishing. No, direct ni sa mga kuan kaning mga pastor gyud nga dugay na kay nag-work. Pero wala pa sila conference dito. They were not able to bind conference kay wala may makasupport financially dito. Pre-1911 financial situation does not exist today. Karon na natay very organized work. Nya ang mga conference can support other works. Sa una dito, di pa sila ka-support. In every paragraph of the letter, there is at least one sentence in which she explicitly urged Elder Watson to keep quiet about the situation. This is ang iya special task ni kang Ellen White, dili ni general task. Independent ministries who circulate this letter for their own personal purposes in order to justify solicitation and acceptance of the tithe fund from their fellow SDA church members are doing exactly what Ellen White told Elder Watson not to do. So this is not an advice nga mohatag ta sa mga independent ministry. No. Hatag ka diha but not your tithes and offering. Hatag ka og other offerings but not the tithe and offering. So according to Ellen White, this is not wise and the Lord does not approve this. The money was not withheld in the Lord's treasury. Okay? But being applied to denominationally recognized ministers. Mga ministro ni nga mga ordained pero niadto sa mga lugar nga walay makasupport. So dili ni nga mga layman igsuon. Kini mga ministro gyud ni nga walay makasupport kay walay organized work dito. So ingon si Ellen White, the tithe is sacred, reserved by God for himself. It is to be brought into his treasury to be used to sustain the gospel laborers in their work. So, salaries and expenses ng mga Bible instructors, salaries and expenses of Bible teachers, salaries and expenses of ministers and physicians, retirement benefits, okay, kini ang mga kuan, og needy mission fields in North America. Mo nang appropriation. Now, lapit na kumatapos. The portion that God has reserved for himself is not to be diverted to any other purposes, that which he has specified. Let none at liberty to retain their tithe and use according to their judgment. They are not to use it in themselves as an emergency. No, nor apply it as they see it fit. Kung ikaw lang mo decide, no, you should not decide. Ihatag na sa conference. Even in what they may regard as the Lord's work. Bisag pa nag-ingon ka nga, buluhaton man ni sa Ginoo. Buluhaton pero dili na instruction sa Ginoo. Sayop na. A very plain, definite message has been given to me for our people. I am bidden to tell them that they are making a mistake in applying the tithe to various objects. Though good in themselves, bisag maayo pa, are not the object to which the Lord has said the tithe should be applied. Those who make this use of the tithe are departing from the Lord's arrangement. God will judge for these things. See, hukuman sa Ginoo ang mga mag-una-una, ining maghuna-huna og lain. So, kung saan man kini ang mga inappropriate nga use of tithe. Care for the poor, the sick, and the aged. No. Hayaan natin ang conference ang mag-appropriate ani. The education of the needy students. Hayaan ang conference mag-appropriate ani. School purposes and colporteur. Church expenses, church institutional buildings, no. Conclusion, ang systematic benevolence paved the way for the tithing. Number 2, Seventh-day Adventist financial organization structure. Pag-organize, maupod ang pag-organize. I-confirm ani ni Ellen White.
Ikatulo, rigorous education of members. Salamat igso pastor kay naata education. Kinahanglan og education sa combined offering plan mauning 2 Corinthians chapter 16 and the spirit of prophecy, ang counsels ni Ellen White. Hinaoton ta mga igsoon nga we were educated on this, and let us not go beyond what the Lord requires us, because either we will be blessed or we are robbing God of His glory. May the Lord bless your ministry, Pastor. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord, Pastor. The Lord, thank you. Amen. Klaro Amen. kayo ba? Amen.